So, good afternoon po sa lahat. Muli, Chef Francis, meron po tayong sasaguting isang tanong. Sabi niya, Chef Francis, may concern po ako. Sobrang mahal po ng gulay dito sa Pilipinas. Question ko po, ano po mas maganda, mag-increase ng price o magbawas ng portion? Okay, masyado pong mahal. Sabi ko, bakit po hindi niyo po ba nagawa ng food costing bago kayo gumawa ng selling price? Actually, bagong bukas sila. So hindi nila ginawa ng selling price yung food costing, hindi sila nag-calculate tapos nag-create sila ng selling price. Then later on nung bukas na sila after ilang linggo, ilang buwan, sa kanila nalaman na mali pala ang selling price nila. Kaya nga sabi ko nga po, very important talaga, nagsisimula pa lang tayo, gawin natin yung tama. Medyo mahirap ng konti kasi matrabaho. Kaya ginagawa natin ng food costing bawat isang recipe. Ngayon pag hindi ho natin ginawa yon, after na mag-open, hindi po natin basta-basta kasihan na after 1 month na realize nyo mura pala ang nyo o mataas ang food cost nyo, mag-i-increase po kayo o magbabawas ng portion. Yan po yung hindi po namin talaga inaalaw sa restaurant o sa F&B, na yung unang action kaagad is yung mag-increase or magbawas ng portion. Okay? So, ang solusyon po unang-una, pagdating po sa ganyan, siyempre para ma-avoid po yon, kailangan magkaroon tayo ng proper food costing bago tayo gumawa ng menu o gumawa ng selling price para hindi po tayo magkamali. Okay? Yun na nga yung nangyari, nagkamali sila. So, ano nga yung gagawin nila? So, mag-increase o magbabawas? Ang unang-una po natin gagalawin, guys, huwag po natin gagalawin yung customer experience. Yun po yung sinasabi namin na kapag naranasan ng customer na masarap sa inyo, mura, maganda ang portion, tapos after pagbalik nila, nagtaas ka ng presyo or nagbawas ka ng portion, which is doon po sila ma-upset. Doon po kayo masisira. Yun po yung sinasabi namin na customer experience. Kailangan hindi mabago yan. So, unang po namin ginagawa, wala naman nangyayari sa amin ganyan no? Unang gagawin nyo na lang dapat po is paano nyo mapababa ang food cost. Okay, yun na lang po yung nyo. Or mag-control sa ibang controllable section. Ano po ba yung mga kinokontrol namin? Electricity. Okay, paano mapapababa yung electricity? Siyempre, automatic yung hindi pagdating ng kusinero, buksan lahat ng oven, buksan ng fryer, okay? Buksan yung kung ano-ano pang mga equipment na nandyan. So, magkakaroon po tayo ng fire up, fire down schedule. Ganon, para makatipid sa kuryente. Pangalawa, mapababa ang food cost. Okay, paano mapababa ang food cost? Ginagawa po namin yan. Naghahanap kami ng alternative supplier. Alternative supplier mas mura sa present supplier namin. Pangalawa, na lahat ng tinatawag namin yung supplier. For example, kukunin namin sa iyo lahat ng items namin, pero mas babaan nyo po yung selling price. Okay? Yung mga raw materials. Yun lang po yung pinakaunang-unang gagawin natin, guys. Mag-control tayo sa sarili nating sa side ng restaurant, okay? Or operation. Huwag na muna natin galawin ang experience ng customer. Okay? Para hindi po tayo masira. So, yun lang po, guys. I hope nasagot ko po yung katanungan ni hindi ko nababanggitin kasi PM po niya to sa akin. Pero ipopost ko po yung question niya para makita niyo. Maraming salamat po. Muli po si Chef Francis. Bye-bye!